Hello everyone and magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ulit si Kuya Chris ninyo. Malamig pa rin po dito and naka-heater na nga po ako pero talagang malamig pa rin. Purihin ng Panginoon sa biyaya ng weather, sa biyaya ng mga panahon na meron tayo, iba't iba. Alam ko dyan po sa Middle East ngayon kasalukuyang tag-init at sa Pilipinas naman nagsisimula ng umulan. Pero nakikita niyo po ang galing kumbaga science explains it, but beyond science, yung designer po we are in one planet, isang mundo, pero iba-iba po yung panahon natin, iba-ibang region, iba-iba yung panahon. So it just proves that there is someone who is in charge of everything. And imagine, napakahirap po pagka mga nasa opisina tayo or even nasa bahay lang para po to look after everything that we had. But makikita po natin yung buong mundo, umiinog po siya. Umiinog siya sa mga salita ng Diyos. In the beginning, when God said, "Let there be light," and let there be expanse on everything, let there be a full creation, lahat po ng creation nilikha ng Panginoon sa kanyang mga salita. Yung salita po ng Panginoon ay napakamakapangyarihan. And kagaya nga po ng matagal na natin pinag-aaralan at pinag-uusapan, the Word of God is the only thing that we can hang on and we can hold on into dito po sa buhay natin, and that is extremely effective. Nothing else will be more effective than that. And this is the good news. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and that is Jesus Christ, and the Word became flesh and dwelt among us. So, ganun po grabe yung pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Panginoon na talagang ibinigay na po niya sa ating lahat. And yun nga po, dahil po sa kanyang mga salita, ang pinag-uusapan po natin ngayon, yung mga salita po ng Panginoon. And kailangan po natin malaman kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Biblia, at kung ano yung mga salita niya, yung mga pangako niya, at hindi lang pangako kundi mga tinapos na niyang gawa para sa ating lahat. Makapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Kagaya po ng pinag-usapan natin, even the climate, it is being controlled in one time, spoken by God on creation. So lahat po yan nangyayari sa salita ng Diyos. And mga kapatid, speaking of the Word of God, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang napakagandang verse dito po sa Bible. It is found in Isaiah 53:5. Ang sabi po dito sa New King James Version muna gusto ko i-share sa inyo. Sabi diyan, "But He was wounded." He, referring to Jesus Christ. This is 600 years before Christ was born, a prophecy for Him that it was, written by the prophet Isaiah, revealed to prophet Isaiah how it would happen. It's like it unfolds in front of His very eyes. And sabi po dito, "But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed." Basahin po natin sa New Living Translation. New Living Translation has given a perspective, like a more better perspective for us to understand. New Living Translation says it this way, "But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped." He was whipped, nilatigo, "so we could be healed." Mga kapatid, sa mga salita na yan, kung alam niyo po, kung napanood niyo yung the Passion of the Christ, grabe po, di ba? Halos hindi mo na mapanood kasi sabi nga, napaka-brutal. Alam niyo po ba na naging rated X po yun sa mga ibang countries? Kasi po, hindi X siya, as in like, hindi na siya good for viewing. But mga kapatid,
that is just only an interpretation and revelation to the director Mel Gibson. But mga kapatid, if you could read Isaiah at its full verse, full chapter, ang sabi po, he was barely recognized as a man or as a human being. Hindi na po makilala ang Panginoon. Talagang gutay-gutay, pati yung mukha, yung katawan niya, talagang lasog-lasog. Yung mga inihampas sa kanya noon, mayroon parang mga hook na nababalatan po yung katawan ng Panginoon. As in, para siyang burger patty. Ganun talagang. Grabe yung punit. Mga kapatid, lahat po ng nasintensyahan nung panahon na yun ng Roman Empire, pagka sinabing crucify him, this person will go directly at the cross to be crucified. Hindi na po pinahirapan din na nila latigo. Pero the turn of events that time, it was like si Pontius Pilate po, nagkaroon pa siya ng parang doubt or thinking. Kaya ginawa niya, pinahagupit niya ang Panginoon para hindi na ipapako. Kasi nga, para masatisfy yung mga nanonood, para masatisfy yung mga nandun, at pati yung mga naghahabla sa ating Panginoon, na okay na yun, na hindi na ipapako. But, that thought is not a thought of Pontius Pilate. Hindi po yun thought ni Pilato, but it is a plan by God implemented during that time. Bakit kailangan pong ilatigo at mapahirapan ng ganun ng ating Panginoon? Kasi mga kapatid, isa lang ang gusto ng Diyos. Nung nangyari yun sa Kanya, nung inako niya lahat yun, nung tiniis niya yun, isa lang ang gusto ng Panginoon ngayon, na ikaw ay maging magaling, na ikaw ay maging malusog, na ikaw ay maging healthy, malakas, masigla. Hindi po tinubos ng Panginoon ang kasalanan lang natin, kundi tinubos ng Panginoon yung mga kasama ng kasalanan natin. Dahil sa ating mga pagkakasala, nagkaroon tayo ng iba't ibang karamdaman, nagkaroon tayo ng kamatayan, nagkaroon tayo ng hindi magaganda na dinadala or bearing on our lives and on our bodies. Pero mga kapatid, ginawa po ito ng Panginoon. Pinagkaloob at hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito dahil ang gusto niya, magaling ka at maayos ka. Kaya ikaw kapatid, kung ikaw ay nakakapakinig na ito ngayon, kung meron kang dinaramdam, or ang isa sa iyong mga mahal sa buhay ay meron dinaramdam, particularly physical na karamdaman, emotional na karamdaman, financial na karamdaman, lahat ng brokenness na meron ka, ang gusto ng Panginoon, gumaling ka. And gusto niya malaman mo at marinig mo itong mensahe na ito ngayon, na anak, mahal na mahal kita. Hindi nangyari lahat ng mga yan para lang sa wala. Nangyari yan para sa inyo. Nangyari yan, ginawa ko yan, ginusto ko yan, dahil ang gusto ko, maging maayos ka, magaling. And sabi nga po dito sa Bible, kanina po, ang sinabi natin, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang salita ng Panginoon ang nagpapatakbo sa buong creation, not only on earth, but the entire universe. May nakita ka bang mga planeta na nagkagulo-gulo? Wala, di ba? Lahat aligned. Pati ang earth, yung orbit niya, may distance yan sa araw. May shape yan. And all of those 9 planets, ganun lahat. Hindi po aksidente yun. Those are commanded by God, by His Word. And now we are reading His Word. His Word says, but He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so you or we could be healed. Mga kapatid,
Tanggapin mo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Tanggapin mo ang kagalingan na kaloob niya. At hindi pa yan. Kung mababasa niyo po sa maraming parte ng Biblia, di ba? Pagdating kay Pedro, isinulat niya sa 1 Peter chapter 2 verse 24, inulit niya, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, you are healed. That is New Living Translation, di ba? So that we can be dead to sin and live for what is right. Mga kapatid, wala nang kamandag sa iyo ang kasalanan na siyang pinagmulan ng lahat ng karamdaman mo, lahat ng mga kapalpakan natin, lahat ng downfall natin, lahat ng failure, lahat ng pinagdadaanan natin. He destroyed sin and wala na po yung kapangyarihan sa atin. And because of His grace, because of His finished work on the cross, sabi dyan, and live for what is right. So we can be dead to sin and live for what is right. Mga kapatid, yung kapangyarihan ng tinapos na gawa ng Panginoon sa krus, ang siyang kapangyarihan na mag-aakay sa atin upang gumawa ng kabutihan, mamuhay ng tama, at mamuhay ng beneficial sa atin. Mga kapatid, hindi po kailangan ng Panginoon na maging mabait tayo para sa Kanya. Ang kailangan ng Panginoon, maging mabuti tayo, maging maayos ang pamumuhay natin para sa ating mga sarili. Para tayo hindi napapahamak, para tayo ay magkaroon ng maalwal na maganda at maayos na buhay, kaayusan na buhay, at nananahan tayo, namumuhay tayo ng may kapayapaan sa ating mga dibdib. And sinabi po sa huling mga kataga rito sa 1 Peter 2:24, by His wounds, you are healed. So, hindi po tayo natatapos lang sa pagiging mabuti, kundi kasama nun ay pinagagaling ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nakakapakinig ngayon, nang kinakausap ka ng Panginoon, yes, oo, ikaw mismo, lahat man ng karamdaman mo, anumang klase yan, hindi lang physical, even emotional, psychological, financial, pinagaling na yan ng Panginoon 2,000 plus years ago. Just claim it and receive it. And kung mababasa nyo maraming mga verses sa Bible, like for example, Matthew 8:16-17, Luke chapter 4, 38-41, Matthew 15, 29-31, ang Panginoon na lumakad sa mundo, napakarami niyang pinagaling kasi yun po ang gusto niya. Kung maalala nyo, yung leper, yung may ketong na lumapit sa kanya, Panginoon, kung mamarapatin mo, or in English, sabi niya sa English, Lord, if you are willing, ang sagot ng Panginoon, I am willing. Mga kapatid, yun talaga ang gusto ng Panginoon. Maging maayos tayo lahat. Kaya yung mga dinaramdam mo ngayon, sa kanyang makapangyarihang pangalan, sa kanyang authority, sa kanyang mga salita, I declare and speak to you, healed, not healing but healed. By His stripes, you are healed. Amen? Mga kapatid, maraming po salamat ulit sa pagsama niyo sa akin. Ngayon po kasi yung last day ko rin dito sa tinitiran ko ngayon. So, lilipat na naman po ako. So, baka bukas or sa mga ibang araw, iba na naman po yung ating background at paligid. So, mga kapatid, salamat po sa pakikinig. Paniwalaan mo dahil ang Panginoon, ang kanyang mga salita ay makapangyarihan at katotohanan. Bago ako magtapos, hayaan mo ipag-pray ko kayo, aming Diyos, aming Ama. Maraming pong salamat sa lahat ng inyong mga kaloob, sa inyong mga biyaya at pagpapala. Lalong-lalo na, Panginoon, Ama, maraming salamat sa lahat ng mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ama, salamat Lord dahil sabi niyo sa inyong mga salita, you have already blessed us and favor us
through Christ Jesus. Mga kapatid, sa ngalan ni Jesus, ako po ay nagwiwika sa inyo ng kagalingan, ng kaayusan, ng kapayapaan, at katugunan sa lahat ng inyong mga panalangin, lalo na sa inyong kinabukasan at sa inyong mga pamilya. In Jesus' name. Aming Diyos Ama, marami pong salamat dahil pinakikinggan niyo po lagi ang aming mga panalangin. Aming Diyos Ama, marami pong salamat dahil bago pa man namin hilingin ang aming mga kahilingan, ay may katugunan ka na neto. Aming Diyos Ama, maraming pong salamat dahil mahal na mahal niyo kami. Dahil ikaw yung mapagpalang Ama, mapagpatawad na Ama, at higit sa lahat, thank you for your grace upon grace upon grace and truth by your words and through Jesus Christ, our Lord, and His finished works at the cross. Maraming salamat, Ama. This is our prayer, declaration, and thanksgiving in the name of Jesus Christ, our Lord. Everybody says, Amen. Mga kapatid, muli, ito po ang inyong Kuya Chris or inyong Pastor Chris na nagpapaalala po sa inyo na pag ikaw ay nakikristo, ikaw ay pinaburan at pinagpala na. Pag ikaw ay nakikristo, you are blessed and highly favored. At sa wikang Grego, ikaw ay tinatawag na Karito. Maraming po salamat. I love you all. See you all again. Grace.